Today, we're talking about a disease that is highly preventable but continues to claim the lives of many women. At ito po ay ang cervical cancer. Gaya po ng nasabi ko kanina, ang cervical cancer ay highly preventable, pwede po itong maiwasan. At para ibahagi sa atin ang mga paraan ng pag-iwas at pag-iingat laban sa cancer na ito, kasama po natin ngayon ang isang magaling na gynecologic oncologist mula sa Makati Medical Center. Welcome back to Doctors on TV, Dr. Romeline Imperio Onglao. Doc Sarah, thank you very much for inviting me again po. Yeah, of course, di ba? We're happy to have you back, Doc Rome, no? Okay. So ito, Doc, this is quite common, di ba? And sige, umpisahan na natin. What is cervical cancer and bakit napaka-importanting health issue to dito sa ating bansa? Kailangan po muna natin malaman. Siyempre, ang cervix po, alin po siya? Siya yung kwelyo ng matres. So, hindi po siya yung buong bahay bata, pero siya po yung bumubukas kung saan po lumalabas yung baby. So, that's your cervix. Yun po yung nagkakaroon po ng cancer. Okay? Bakit siya importante? Kasi tulad po sabi ni Doc Sarah, pwede po siyang maiwasan kung nababantayan po natin. Common kasi po talaga dito sa Pilipinas. Opo. Doktora, sorry, alam ko, though it's morning now, no? Maraming di ba, ibang age bracket, no? However, ito yung pagka may sexual activity ang mag-asawa, dito, ito yung tinatamaan, hindi ba? Opo. Okay, so big sabihin, hindi lamang dun sa kunyari kahit pag manganganak or what, ito yung significance nung itong part na to, nitong cervix. Ang cervical cancer po kasi talaga ang importante sa kanya yung human papilloma virus, kung ano po yung nagkukos. At madalas po nakukuha po talaga yun sa pakikipagtalik. Basta po sexually active, meron po tayo ng virus na yan. Pwede naman pong hindi high risk, so hindi po ibig sabihin na may HPV, magkaka-cancer po agad. O kasi napakaraming strains ng Correct. Human papilloma virus or HPV. But we'll get there in a while, Doktora. But ito, ganong ka-common itong cervical cancer among like Filipino women today? Unfortunately, in other countries, hindi na siya common. Pero dito po sa atin, among the gynecologic, ibig sabihin sa mga parteng pambabae, yun pa rin po yung number one. Sa ibang bansa po kasi, endometrial or ovarian cancer, yung mga lifestyle na cancers na po. Sa atin po, number one pa rin po yung sa gynecologic, yung cervical cancer. Kumbaga, sa isa pong Cancer Institute ng bansa natin, yung new cases, 546, meaning sa isang araw, pwedeng 1 or 2 talaga yung makonsulta sa'yo na may cervical cancer na. Oh, and what's sad here is that this is preventable, pwedeng maiwasan. And then, tapos nagkakaroon. And bukod doon, bakit may mga namamatay pa rin mga Pilipino? Mga Filipina. Okay, let's be more specific kasi babae lang naman ang may cervix. Opo. Bakit, Doktora? Doon nga po sa mga nagkokonsulta, madalas kung hindi po more than 30-40%, nasa advanced stage na po sila. So kadalasan po pagdating po nila sa amin po mga gyne-onco, nagiging stage 3 or 4, ibig sabihin po kalat na po yung cancer. Ano ba po ang stage 3? Pwede pong nado na po sa mga, kumbaga wala na lang po doon sa kwelyo ng matres, wala na po sa cervix, nasa kulani, o kaya po nado na po sa side, kumakapit na po sa side ng mga buto. Pag stage 4 po kasi nasa malayo na, ibig sabihin po yun yung naririnig po ninyong metastasis, either pumunta na po sa pantog, pumunta na po sa daanan ng dumi, o pumunta po sa baga, gano'n na po kalayo. Pwede nang ganong kalayo, Doktora. Yes, opo. Okay, so basically, dapat talagang paigtingin natin dito yung preventive measures. Okay, so kanina na-implicate na isa sa pwedeng dahilan would be yung human papilloma virus. Can you expound on that? Anong klaseng virus to, Doktora? Kasi ako, being nasa aesthetic dermatology for like more than 2 decades already, mas kilala kasi to, okay, mas familiar, mas ine-explain ko sa aking mga pasyente, eto yung virus na sanhi ng warts, Correct. viral warts, Yes. or kulugo. Okay. Opo. So, ang human papilloma virus po, maraming strains, yung sabi nga po ni Doc Sarah. So, yung nagkakos po ng kulugo is yung 6 and 11. Meron din po na yung nagiging cancer. Commonly po, is HPV 16, 18, pero hindi lang po nagsa-stop doon. Madami po ibang high-risk strains. Kaya, yun po yung mga, hindi po ibig sabihin na nagka-human papilloma virus nga po ay magkakaroon po ng cancer. Ang importante po, kung yung human papilloma virus po ninyo is persistent, kumbaga, hindi po na
na lalabanan ng immune system. So yung sa amin po, importante yung persistent, nandyan po, matagal-matagal, kumbaga more than 2 years, tapos high risk po yung virus ninyo. Pag pinagsabay po yan, pwede pong yung virus pumasok po doon sa mga cell nyo, sa kwelyo ng matres, tapos yun po yung magbabago. Pwede po maging cancer, pero hindi po yan overnight. Pwede po yan maging, depende po, 8 to 10 years, di ba? So, matagal. Yes, matagal po siya mag-develop. Kaya I think mapag-usapan din po natin bakit po natin siya pwedeng maiwasan talaga. Okay, so dito rin ba papasok dahil matagal yung, kahit na meron ka nitong virus na to, dahil matagal nga yung development ng cancer, does it mean also na kapag mas maaga kang nagkaroon ng sexual, yung first mo, sexual intercourse, ay factor din to kung bakit mas malaki yung chance later on na magkaroon ka ng cervical cancer? Yes, so ini-include po namin yun dun sa mga risk factors. Kumbaga, ano kaya yung mga paraan na bakit po may mga tao na mas may risk na magka-cervical cancer? So isa po yan dyan, yung early sexual debut o kumbaga po maaga nakipagtalik. Hindi lang po siya minsan base sa edad. Minsan, sinasabi namin, kunyari po, ang babae nagregla, kung maaga po na nag-sexual contact within 2 years after po nun, early sexual debut po yun, coitar, kumbaga, unang-unang sexual contact. So, imagine niyo po, syempre, kung mas maaga ka nagsimula, yung span po na kung teenager ka nagsimula makipagtalik, by the time you're 20, baka pwede talaga po na meron na po nagde-develop na cervical cancer. So, isa po yan. So, syempre po sa sexual contact, minsan ang risk factors din po natin, syempre, kung number of partners. Pero dati kasi may sinasabing magic number, dati po 6. Pero ngayon lumalabas po yung pag-aaral, minsan hindi po talaga doon sa dami ng partners. Kasi kahit isa lang po yung katalik nyo, pero meron po kayong history, pareho, edi ang nangyayari po, pwede po talaga pa rin kayong magkaroon ng human papillomavirus. Siyempre, problematic din po, kunyari, yung may mga ibang risk factors, kunyari yung mga immunocompromised, kasi nga po, babalik siya doon sa yung virus po, pag hindi mo na-clear sa katawan mo. Kasi kung na-clear po siya, pwedeng hindi po siya maging cancer. At syempre, kung may mga iba po kayong bisyo, may mga risk din po yan, no? Katulad po ng smoke. So just like any other medical condition, pag bumababa ang immune system, so malaki yung chance na mas nakakapag-multiply. Kasi alam natin, kahit pag may viral particles ka, like kunyari, simpleng human papillomavirus na suppose hindi naman automatic na sabi nyo nga, doktora, di ba, na may HPV ka, ay pwede nang maging cancer yon. Pero the moment na very favorable sa cancer na o kaya sa virus na parang mag-multiply or yun, dumami siya, tapos basically bagsak ang immune system. Ito yung pwede magkaroon ng changes kung bakit pwedeng magkaroon ng cancer, ng cervical cancer in particular, yung isang babae. Yes po. Kaya minsan, di ba, meron po tayong mga nagiging cervical cancer po na advanced age. Kumbaga, kung lola ka na. Tapos sabi mo, doktora, ang tagal ko naman na po walang sexual contact, hindi na po ako sexually active. It's because of the aging process po. Naturally kasi po talaga the body gets to break down or yung pag-repair po ba natin ng sarili natin, hindi na talaga ganun ka-optimized, hindi na ganun po kagaling. Kaya minsan po, kahit na matagal na po walang sexual contact, kung nandun po yung virus, kung hindi po kayo nakakapagpa-screening, kung hindi po yung nakakapagpa-check up, lalabas po siya pag matanda na or lola ka na po. And is this the same reason why you mentioned a while ago na pagka na-diagnose ang cervical cancer is usually at an advanced stage already? Yes po, Doc Sara. Unfortunately po, meron po talaga tayong mga kasama, mga kababaihan na hindi po talaga nakakapag-cervical screening regularly. Yun po actually ang pinaka-risk factor, sa totoo lang po. Kasi kung nag-regular screening tayo, mataas po yung tsansa na makuha po natin siya nang hindi pa po siya cancer or hindi pa po siya kalat. Kasi minsan po, hindi ibig sabihin kailangan duguin para po magkaroon ng cervical cancer. Hindi ibig sabihin na hindi po kayo dinugo na wala po doon pang cancer. Pero isang common manifestation, yung parang common complaint na tulad yan, menopause na, pero bakit nagkaroon ng konting bleeding? So, it can possibly be cervical cancer. Pwede. But of course, depende sa malalabasan ng mga test, doktora, no? Yes. And kanina, na-mention nyo yung difference ng stage 3, 4. Can you
can you repeat that, Doc? Yung different stages of cancer, of cervical cancer to be more particular. Opo. So, syempre po, meron po tayong gusto nating stage 1. Pero actually, bago po na may tinatawag din po kami high-grade squamous intraepithelial lesion. Masyadong maraming words. Nosebleed. Pero ibig sabihin lang po nun, pre-cancer. Meron po yung di pa cancer talaga. So, yan yung binabantayan natin. Tapos, papasok na po tayo ng stage 1. Pag sinabi pong stage 1 na cervical cancer, ibig sabihin po, yung bukol, nandun pa lang po mismo sa kwelyo ng mattress. Or maliit pa po, minsan pwedeng sa microscope lang po nakita. So, meron pong mga rare or minsanan pagkakataon na natanggalan po kayo ng mattress, pero para po sa ibang rason, kunyari, myoma, tas biglang pagtingin po sa laboratory, sa microscope, meron pala pong maliit doon sa kwelyo ng mattress nyo. So, mga stage 1 po yung ganun. Ngayon, pag pumasok na po tayo ng stage 2, ibig sabihin po, nagsisimula na po yung cancer na lumabas sa kwelyo ng mattress. Pwede po na nandito po sa may daanan na po ng puwerta o sa may lagusan, no? Tsaka depende na po, meron din po yan sa size. Ngayon, pagdating po ng stage 3, ano na po yung nangyayari? Siyempre po, mas lumalayo na. Ano ba po yung mga common? Pumupunta na po sa side wall. Ang sabihin nun, may mga buto po kasi tayo naka-tissue, nakatabi po ng lagusan mula po sa kwelyo ng mattress or cervix, vagina o yung lagusan. So, palayo na po tayo. Pero pasok na rin po sa stage 3, kumbaga po, ang tawag namin, advanced locally, meaning, nandun pa rin po sa medyo party pong baba, sa may pelvic organs po natin, pero nasa kulani. Ano ba po yung mga kulani? Minsan po, di ba, pag may ubo kayo, nakakapa nyo dito, ay, parang may kulani ako. Kasi sila po yung responsible na mag-catch minsan nung mga cancer cells. So, minsan, pag nandun na po yung cancer cell, yun po yung mga stage 3 din po natin. Papalo na po ng stage 4 yung palayo. Syempre po, ang ating mattress, ang ating cervix, ang katabi po niya sa harap, yung bladder, yung pantog, kung saan po nanggagaling ang ihi. Sa likod po, rectum, kung saan po dumadaan yung dumi. So, yun pa lang po, kahit magkakatabi sila doon, stage 4 na po yun. Pero pag mas lumayo na po, kunyari, pumunta na po sa atay, sa buto, o kaya po sa baga, minsan po meron din po sa utak, yan po ang nagiging stage 4. Kalat na po, ang tawag po natin, disseminated metastasis, kumalat na po ang cancer. At nakakalungkot talaga yan kasi mas mahirap isalba ang pasyente. Mas umiikli yung chance na makarecover na po. Opo. Okay. Pero doktora, kanina nasabi nyo, commonly sa stage 3, no, nagkakaroon na. Ano yung mga most common complaint pag dumating sa yung pasyente and then, pero kayo, in fact, kahit wala pang napapa-examine, yun lang, medyo may idea ka na mukhang cervical cancer to. Yung madalas po na nagiging complaint is yung meron pong bleeding pagkatapos pong makipagtalik or postcoital bleeding. Kasi nga po, yung bukol ay nasa loob po ng vagina or yung papunta po doon kung saan po lumalagos yung mga bata, di ba? Tapos nandun po sa dulo. So pag natatamaan po pagkatapos po ng sexual contact o kaya po, katulad ng sabi ni Doc Sar kanina, kunyari, pwede pong hindi menopause, pero pwedeng po yun. Nagloloko yung pag-bleed mo. Meron pong spotting sa pagitan po ng regla. Gusto po natin malaman yan. O kaya, madalas meron pong discharge. Madalas po, hindi po matalaga yung amoy, medyo masangsang. Kaya minsan, yun nga po, sinasabi namin, minsan po, pag pasok pa lang ng pasyente, hindi pa po namin talaga na-examine, medyo alam na po namin kung bakit po siya cervical cancer. Kasi medyo distinct po yung amoy po niya. Pero hindi po yung sabihin na walang amoy po yung discharge na hindi din nga po siya cervical cancer. How about pain during coitus or yung pakikipagtalik? Opo. Pwede po, pero hindi po kasi din na ibig sabihin na walang pain na hindi cervical cancer yon. Pero kunyari po yung bukol ninyo ay medyo lumalaki na, pwede po talaga may masakit ang puson o kaya po ang inyong likod o balakang. Bakit po? Kasi po lahat po ng ugat doon medyo magkakapatid po sila. Kaya minsan po kahit wala po talaga kayong bukol doon sa balakang ninyo, sumasakit din po yung balakang ninyo tsaka yung puson. Minsan yung pangangayayat din po, syempre pag mga cancer, yung mga pasyente po natin, bigla po silang nangangayak.